Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Bitpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubungkulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang umaga. Sabay na natin batiin sila Ma'am Mercy Ong na nanonood na ho. Good morning. Good morning. Good evening. Oh, good evening po, Kuya Ben. Oh, sabi ni Ma'am Mercy Ong, ganun din po kay Miss Universe. Mr. Perfecto Bordalio, magandang gabi po. At least nakapanood ho si Terry. Kumusta ang mga kasama ho natin dyan, sa online loan sharks? Are they still okay?
Joe Ariraw ng Calayan, Cagayan na imbag nga Rabi Serben. Good evening, Joe. How are you? Kumusta mga taga Calayan? Tapos ng halalan, ha? Magkakaroon na ng inauguration, no? Angelica Paz. Good evening. Happy Tuesday. More power to BSC Serben, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe. Stay safe always po. God bless us all. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. And also to Mr. Wilfredo Agustino. Magandang gabi po, Mr. Agustino. Lagi po nawawala ng kuryente sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ano po kaya ang problema ng kuryente nila? Ayan. O nga, alam po ninyo, mabuti nga, kuryente lang nawawala. Ang mga taga Lucena, ganun din po sa Lucena, wala silang tubig. Kasi nahukay ho, nasira po yata ng converts. Ang daluyan ng tubig po nila. Batangas naman, may tubig, pero may arsenic. Ay, nako talaga. Perfecto Bordalio. Ito. Okay. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome to the program Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Good evening, everybody. Mukhang dalawang pagtaaso ang binabantayan po natin ngayong panahon. Nandyan po yung pagtaas ng presyo ng mga oil products. Matindi na ho ito, hindi lamang po sa Pilipinas, nararanasan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. This is all over the world. Pero itong tumataas na isa, nararanasan na rin po ng buong mundo. Pero ang iba po sa kanila, pahupa na. Tayo naman po, paakyat muli. Ang tinutukoy ko po mga kabayan, itong pagtaas po ng hindi po presyo ng virus. Kung hindi, numero ng virus, COVID cases po dito sa ating bansang Pilipinas. 30 to 50% ang itinataas ng COVID virus dito po sa buong bansa po natin. Samantalang ngayong araw na ito, nagtaas din po muli ang presyo ng oil products. Katulad po ng diesel by 4 pesos and 30 centavos. Ang kerosene po 4 pesos and 80 centavos. At ang gasolina po ay 2.50. Matindi po ito. Walang puknat po ito mga kababayan. At sabi po ng mga health experts po natin, in the case of the virus, mukhang papunta tayo doon kung hindi po tayo mag-iingat. They tell us, magpa-booster po tayo sapagkat humihina ang lakas natin laban sa virus kasi humihina daw po yung bakuna na ibinigay po, itinurok po sa atin. Okay? Magpabakuna, mag-ingat, mag-face mask. Health protocols, kailangan po sundin daw po natin. Tayo naman po, sumusunod, di ba? Sumusunod naman po tayo. Ang hindi po sumusunod ang ating pamahalaan, bakit o? Hindi naman po sila nagbabakuna. Ang sabi ho ayaw na raw po magpabakuna mga taong bayan, kanya ayaw na rin po silang magpabakuna. Tingnan nyo na itong pamahalaan natin mga kababayan. Mukhang meron silang binabalak muli. Baka naubos na ho yung mga kinikita ho nila nung katindihan po ng pandemic ho. Naubos na siguro ang kita nila at ang marami po sa kanila ay kailangan na po ng pabaon. Kanya, kailangan taasan na ho ang bilang ng virus cases.
At itaas din po ang alert level. Mukhang ang iniisip po nila, binabalak na itaas po sa level 2 ang Metro Manila. And when that happens, domino effect ito eh. Parang lagis din po eh. Mangyayari po nito, magkakaroon po ng pagtaas din po ng alert levels all over the country. And when that happens, nako mga kababayan ko, kikita na naman po mga damuho, kikita naman po mga buhaya. Pero may tanong po ako sa ating mga kababayan, wherever you are, no? Saan man po kayo naroroon, tumataas po ba ang bilang ng mga pasyente sa mga hospital ngayon? May nararamdaman po ba kayo? Sa inyong mga tahanan po, meron po ba kayo nararamdaman na nagkakalagnat, nagkakasakit tinatabaan po ng virus? Please tell us. Kasi hindi na ako makapaniwala dito sa nadidinig natin sa DOH. Wala na tayo nadinig kung hindi sabihin po nila, oy, tumataas, mag-iingat tayo. Pagkatapos babawiin din Parang tinatakot tayo ng mga damuhon na ito. Kung magre-resign kayo, mag-resign na lang kayo. Huwag na kayong manakot. At huwag kayong hihingi ng pabaon sa amin Wala kaming ibibigay na pabaon sa inyo mga damuho kayo. Ay nako talaga naman. Kabatan natin ito mga kababayan. Itong virus, pwede natin ito pwede natin labanan ito Nagapin na natin ito Di ba? Kahit nung panahon ng eleksyon, sinasabi po ng DOH, nako, magkukumpul-kumpulan ng tao. Hindi po ba nagbukas din po tayo ng ating mga borders, nagbukas tayo ng mga tourist spots natin. Nandiyan yung taong bayan, nagkain. Talaga naman po wala ng social distancing. Meron po bang nagkasakit sa kanila? Wala naman Ano na po ba ngayon? June 14. 2 linggo na nakakalipas Mahigit. May 9 po ang eleksyon. Di ba? May 9 ang eleksyon. Ang sabi po ng DOH doon, after the election, count 2 weeks after the election, makikita daw natin ang pagsirit po ng kaso ng COVID virus dito sa atin. But it has always been mahigit ng 1 buwan Hindi naman sumisirit, pero bakit ngayon lamang mga kababayan? Ipinipilit na naman po ng DPWH, DOH na meron na naman po pagsirit ng virus po. Wow. Hayaan na po ninyo na yung langis po, oil prices ang bubombahin tayo. Alam po ninyo itong oil prices. Madalas sabihin po ng Department of Energy, wala na tayong magagawa dyan kasi ang pinagmumulan yan, kaya sumirit muli ang oil prices dahil tapos na ang lockdown dyan sa Russia, sa China. Mas marami na raw pong gumagamit ng gasolina. Panginoon ko po, ano ba ito mga kababayan? Pagkatapos summertime na raw po sa Europe, kaya tumataas ang presyo ng gasolina. Idagdag pa po natin itong giyera sa Ukraine. Kahapon nadinig po ninyo ang ating pananaw tungkol dito sa pwede naman nating solusyonan ito sa ating sariling bansa na hindi po tayo masyado mahihirapan. Of course, this is a phenomenon all over the world, mga kababayan. Kanya nga lamang, it doesn't necessarily mean na wala tayo magagawa. Except kung talagang walang gagawin ang ating pamunuan. And I think this is the case here in the country today. Pwede naman pong ibaba muna ang presyo ng excise tax. Kung gusto ng ating mga lawmakers, kung gusto ng ating Pangulo, kasalukuyang Pangulo,
Rodrigo Duterte. Hoy, gising! Oh, Mr. President, gising! Saan po ba kayo ngayon? Oh, nakuha na lamang ninyo ang inyong pabaon eh. Nawala na ho kayo sa radar ng mga Pilipino. Mamaya-maya ng konti, meron na naman po kayo sasabihin, mahal ko ang mga Pilipino. Naka! Diyos ko dahil, Mr. President, meron pa ho kayo dapat magawa. Pero wala na kayong ginawa. Kundi matulog. Diyos ko dahil. Jomar Maymar, good morning po. Good evening po, Sir Ben. Alex Aquino is now watching. Alex, gandang gabi partner. Kuya Ben, hindi na po ako magpa-booster kasi dyan ako nagkaroon ng heart problem. O ayan, Hindi ko maintindihan dito mga kababayan. Ito magpa-booster ho tayo. Pero hindi naman po itinutuloy ng ating pamahalaan. I think they are not really serious about this booster. Kung seryoso ho sila, I think yung pagpupursige ho na mag-booster, magturok ho sa ating mga kababayan should have been, more aggressive po mga kababayan. Pero they are not aggressive. At bakit naman ho? Eto, pinag-uusapan ho natin yung visa ho ng bakuna. Nung araw ho, hindi naman nila sinasabi na po pwede ho na ihina ho ang yung visa po ng bakuna. Wala naman po silang sinasabi ng ganyan. Pero nung naiturok na ho sa atin, kumita na ho sila. Limpak na sa lapi. Ayun ho, mga kababayan, sinasabi, hoy, magpabakuna tayo ulit. Kasi ho, mahina ho ang naiturok ho sa inyo. Ano ang gusto nilang sabihin? Dumoble ho? So nakikita ho ninyo, merong hindi ko magustuhan dito mga kababayan. Gusto nilang kumita pa muli ng limpak na salapi. Tingnan nga naman po ninyo kung magkano ang gamot para sa virus mga kababayan. Magkano ang babayaran mo sa ospital kung sakali ikay ma-hospital. Ay anak ng pating talaga mga kababayan. Ito ang nakita tayo magdurusa dito. Ma'am Mercy, tingin ho kayo sa doktor ninyo. If there is a booster shot dyan sa Caloocan, magpa-booster na ho kayo kung kailangan. Yan ang sinasabi ng mga health experts daw po natin. Pero mukhang ako, hindi naman iniwala ho. Ako talaga dapat pasensya na ho. Mel Rodelio Militante. Ayan. Good evening. Jerry Ramos is also watching. Jerry, ano bang nakikita po dyan sa mga magsasaka ho natin na hinuli ng ating mga kapulisan dyan sa Concepcion, Tarlac? Jerry, mga kasama ho ninyo, kasama po natin, ito mga farmers na pinaghuhuli ng mga pulis. Incidentally, yung mga farmers na yan, ang sabi po ng agrarian reform, meron po sa kanila ang mga indeed beneficiaries o mga beneficiaryo ng agrarian reform. Ibig sabihin, ang ilan sa mga hinuli ng mga pulis ay legitimate landowner sa lupa na binubungkal ho nila at kung saan hinuli ng mga pulis. Ang tanong ko dito doon bakit nasaan po ng agrarian reform dito? Bakit hindi po kumikibo? Ngayon lamang po, tinawagan ko ang Department of Agrarian Reform kanina sa Radyo Pilipino at tinatanong ko, meron po ba sa mga magsasaka na hinuli ng mga pulis nitong nakaraan na araw? Beneficiaryo ng agraryo dyan sa Concepcion, Tarlac. Ang sagot ni Bernie Cruz, ito ang Agrarian Reform Secretary po natin. Acting capacity yata. I still don't know. Pero ang sabi po niya, yes sir, meron po 13. 13 lamang po. Opo, kasi yung iba, mga dayo. Ito na yung mga estudyante,
uh, yung mga uh, kasama sa advocacies and so on and so forth. Tinatanong nga po ng mga pulis, sabi na, anong dahilan at nandyan kayo? Alam po ninyo, yung mga tanong na ganyan tanong ho ng mga innocent bystander ho, yung mga nakikipchismis. Kini-question pati yung mga journalists natin who are in the area at the time. Yun pala, meron pong anibersaryo. Anibersaryo na ginugunita po nila. Kaya nandoon yung ibang tao. Ngayon, ito ang dinadahilan. Bakit andyan yung mga ibang tao? Ay, nako talaga naman. Ang importante ho dito, the Department of Agrarian Reform must facilitate, bilisan ho ang pag-aaral kung sino talaga ang mga beneficiaryo at ibigay ang title ho sa kanila. This has been going on for the past so many decades since land reform was declared in the country. Panahon pa ni Marcos ito Marcos Sr. Sabagay, mag-abot ho yung magawa. Tignan natin kung ano mga mangyayari ho dito. We were supposed to be already, yung matapos na ang pagpababahagi ng mga lupa na dapat pong ibigay sa mga magsasaka. Yan po ang land reform. Pero it never, hindi po tinapos hindi po tinapos. Bakit ho? Maraming balakid, maraming cronies, maraming mga kaibigan po ng mga government officials, and the government officials, hindi po nila itutuloy sapagkat meron din pong pagnanasa na mapasa kanila ang lupa. Hindi po ba katunayan nun yan yung pinakayaman po sa ating bansa ngayon, pinakamaraming lupain sa ating mga sakahan ngayon. Di ba? Kaya nga po yumaman nakuha niya yung mga lupa ng ating mga magsasaka at ordinaryong mga mamamayan. The rest, nasa kamay na po ng mga incheck. Anak ng pating talaga wala na hong natira sa Pilipino mga kababayan. Nasa mga iilan lamang po mayayaman dito sa ating bansa ang nagmay-ari na mamanginoon sa mga lupang saka. All the rest, lalong-lalo yung mga pabahay po, tingnan ninyo yung magtataas sa mga gusali sa ating mga palipaligid. Tingnan po ninyo mga kababayan kung sino ang nakatira. At gumilid po kayo dito sa mga slum areas kung sino po ang mga nakatira. Nasaan ang mga Pilipino? Nasaan po kayo? Punta kayo sa karagatan, ganun din hindi na po makausad yung mga barko natin para mag-refuel, magdala ng pagkain sa mga sundalo natin dyan sa Ayungin Shoal. Parado na ang entrance dyan ng mga incheck, mga barko pandigma ng mga incheck. 100 vessels of the Chinese government are in the area, mga kababayan. At alam po ninyo ang sinasabi ng China dito. Dati na kaming nangingisda dyan. What can diplomatic protests do, mga kababayan, kung hindi natin ipag-iitan na tayo ang may-ari ng West Philippine Sea that has been declared by the Hague, na atin yung West Philippine Sea. Bakit hindi po natin ipaglaban yan? Other countries who have similar claims in the area, gusto nila makiisa sa atin. Tayo naman ayaw. Bakit Kaibigan daw natin ng China. At kaibigan natin ng isa pang nakikipagkaibigan ng Russia mga kababayan ko. Russia, si Putin, dahilan po kung bakit nagkagyera ang mundo sa ngayon mga kababayan. At dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng gasolina po sa buong mundo. Yan po si Putin. Itong kinakaibigan daw po natin, mga kababayan. Paano ba yan?
Ano ba ito? Ano bang mangyayari ho sa atin? Tingnan mo yung China, mga kababayan. Ano ba ang ginagawa ng China? Gusto ng China maging kaibigan ho natin sa kalakalan, sa trade, mga kababayan. Diba? Gusto ng China maging kasama po natin, kaibigan ho natin sa negosyo, kaibigan ho natin sa ekonomiya. Pero kaagaw ho natin sa karagatan. At matindi po ang away ho dito. Kasi hindi na po tayo pinadadama ho sa sarili nating karagatan. Meron namang karagatan ng China ho. Lawak-lawak po ang karagatan ng buong mundo. Bakit pumupunta pa po dito sa atin? Nang aagaw. Alam naman po natin, nang aagaw po ang China. Pero bakit ho? Hindi po natin masawatan. Ay, nako talaga. Sakit po dito. Ito, incoming presidency na. Meron pong foreign policy din na gustong sundin ng incoming president. Independent foreign policy. Ang sabi po ni Clarita Carlos, yung National Security Advisor po ng Pangulo, ang sabi po niya, in the case of China and probably even Russia, we have to be neutral. Hindi tayo kakampi kanino man. Oh, really? Alay, tignan ho natin. Yung pinakamatagal na neutral na mga bansa sa Europa, mga kababayan, nag-change na po sila ng paninindigan. Bakit? Nakita ho niya bagsik ng bansang Russia. Bagsik po ni Putin. Kailangan makipag-alyado na sa mga nagkakaisang bansa para gapiin ang Russia. Ano naman tayo mga kababayan? Nakikiamot lang ho tayo. Nakikidildil lamang ho tayo pagkatapos magmamalaki ho tayo. Independent foreign policy. We have to be neutral. Wow, my friends, mga kababayan. Can we become neutral? As a sovereign country, can we be neutral? Kaya po ba natin, Madam Carlita Carlos? Anong ibig sabihin po ninyo? Magiging neutral po tayo. We have to be neutral, sabi po niya. Wala naman pong kibo si Bongbong Marcos, mga kababayan. Hindi ko maintindihan ito Kasi sabi ng Russia, ito pag-usapan natin mabuti ito mga kababayan. Ito all over the world, problema natin ang gasolina ngayon. Diesel, crudo, at kerosene. Nararamdaman po ng buong mundo yan. Ang bansang Russia po ay dumalaw na dito sa ating bansa. Yung kanilang ambassador, si Mr. Pavlov. P-A-V as in victory, L-O-V as in victory. Pavlov. Yan ang pronunciation ng kanyang pangalan. Nakipagkita sa ating Pangulong yung incoming president natin kasi hindi naman po mahalaga ngayon na kausapin pa niya si Digong. Kasi natutulog. Wag na ninyong gigisingin. At least, nagpapahinga na ho yan. May pabaon na yan At nagising, bahala na ho siya kung saan niya gusto pumunta. Pupunta daw ho sa inauguration ni Madam Sara. Kailangan ho, pumunta ka kasi tatay ka Hindi na pinangangalandakan ho yan. Panginoon ko naman. Anyway, nakipag-usap ko si Pavlov dito sa ating bagong Pangulo na papasok. At ang pinag-usapan nila, nag-offer ang bansang Russia ng suporta sa Pilipinas. Alam ko, nahihirapan na kayo sa supply ng crudo, ng langis dito sa inyong bansa. We will help. Sabi po ng Russia. Kasi ang Russia po, ninipis na ang kanilang yung export po nila, yung oil exports nila, nababawasan na po ng malaki.
sapagkat nagkaroon po ng sanctions against Russia by the United Nations. So, nararamdaman na po ng Russia ngayon yan. Kanya hindi po niya malaman saan dadalhin yung kanilang mga produced oil products. Yan. Sa unang tingin ho, mga kabayan, ang galing naman ito, lalong-lalo kung libre, ano ho? Baka nga ilibre ho ito. Oh? Ngayon, kung ililibre ho o mas maliit ang bayad ang offer ng Russia, what do you think the Philippines will do? Ano sa tingin ninyo ang gagawin ng bansang Pilipinas? Tandaan ninyo, ha? Nang hihikayat po ang United Nations na makiisa ang lahat ng mga bansang kaalyado nila, na parusahan ang Russia sapagkat makademonyo ang kanyang ginawa dito sa Ukraine at hanggang sa mga sandaling ito, makademonyo pa rin o sobra po sa makademonyo ang ginagawa ng Russia dito po sa Ukraine. Ngayon, tanong po natin ngayon sa ating lahat ho, mga kababayan, in the face of the crisis that the Philippines is facing today, tatanggapin po ba natin ang alok ng Russia? Gusto ko sana mag-comment po kayo sa issue na yan. Ang gusto ng incoming president, we have to have an independent foreign policy re-echoed here by the National Security Advisor. Kailangan magiging neutral tayo. Sa madalit sabi, tanggapin ang alok na tulong ng Russia. Because we are going to be neutral anyway. Wala naman pong pakialam ang pagtanggap po natin ang alok ng Russia. But that is easier said than done. Sapagkat ang Pilipinas po ay tinitignan ng mundo. Tinitignan po tayo ng buong mundo, lalong-lalo na sa mga kaalyado ng bansang Ukraine. At ang mga kaalyado na sumusuporta ho sa kanya. Kung tatanggapin po natin ang alok ng Russia, what will be our face in the world, my friends? Mga kababayan, ito ho ang dapat sagutin ng bawat isa sa atin. Okay? At ano po ang gagawin natin sa mga insect na kasalukuyan po nananakop ng mga pag-aari nating karagatan just sa West Philippine Sea with the deployment of 100 Chinese vessels in the Ayungin and Julian Felipe reefs, mga kababayan. Nandyan po sila at binabantayan tayo. Hindi nga tayo makapagdala ng pagkain ng ating mga sundalo hanggat hindi po tayo nang hihingi ng permiso sa mga insect na iyan. Ano ang dapat pong gawin ng Pilipinas sa bagay na ito? Please comment on this sa pamagitan po ng ating Facebook, ang ating page. Dito po kayo mag-comment. Broad Streamcast Communicators po. Dito sa programa po. Dito sa programa po natin. Your Honor, please. Para magkaintindihan tayo. Para maging maliwanag sa kalooban natin. Saan po ba tayo? Sa sigalot sa Ukraine. Where should we be? Dapat po ba tayo maging neutral o maging kakampi ng mga nagkakaisang mga bansa laban sa Russia? Kayo po ba'y naniniwala na makatao ang ginagawa ng Russia doon sa Ukraine? Ngayon, nag-aalok po sila ng tulong para sa Pilipinas. Bakit? Kailangan po nila ng kakampi. Kanino tayo kakampi? Okay? Mel Rodelio Militante, hola, Señor Ben. Buenas noches, amigos, damas y caballeros. Opo, Sir Ben. From mga 100 COVID cases lang a few weeks back, ngayon pong araw na ito, January 14, merong 386 new cases
At ang total cases ay 3,097 na. Ito po ang sinasabi ng the ASEAN Post. Oh. Ito yung FB page po nila. And this is also seen in our Facebook po yata ng Okta at ganoon din po ang DOH. Oh. So pare-pareho na po sila. Ang bilang po ng COVID cases ay talagang sumisirit po. From more or less 100 virus, nagiging 386 na po. And total active cases in the country is 3,097. So more or less meron pong pagsirit na 53% ika nga. Sabi nga ni Dr. Guido David kanina sa Radyo Pilipino, ang sabi po 53 na ito. Pero alam ko ninyo mga kababayan, ito'y data ho from the Department of Health. Ang sabi po ng Department of Health, totoo nga po na tumataas. Mabagal ho ang pagtaas. Mabagal ho, talagang mabagal. At hindi po nila inaasahan na magiging mabilis po ito. At nadami ho ang virus muli na para bagang nung araw na nagka-pandemic na po tayo, nung dineklara po na pandemic na po ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Because hospitalization rate o utilization rate ay mababa pa rin ho. Production rate, mababa pa rin po. Sa madalit sabi mo, there is no need to change the alert level from level 1 to level 2. But, sinasabi nila, baka mag-level 2 na tayo. Hindi ko maintindihan ito eh. Ma'am Angelica, please allow me to understand the situation. Sinasabi nila, oy, sisirit na. Oh, handa-handa na kayo eh. Handa na yung pera niyo. Bili kayo ng para yumamang kami. On the other hand, sa kabilang panigo, ay, wag ko kayo mag-alala, hindi naman po tataas talaga yan. At tanong ko, ano bang ginagawa ng DOH? What are you trying to do now? Ano bang ginagawa po ninyo sa mga Pilipino? Tinatakot po ba ninyo si Ricky Tisoy? Oh, parang Ricky, I'm watching, sabi niya. Mukhang tinatakot ka, pare. Natatakot ka ba? Ha? Parang Ricky? Huwag kang matakot, pre. Alam ko, malakas ang loob mo. Yes! Booster na ako, sabi ni Ricky Tisoy. Ibig sabihin, nakadalawang booster ka na ba? Oh? Abu-booster kita? Booster mo ako. Sabi, oo nga, booster mo ko, sabi ni Ricky. O, hindi ka pa nagpapabooster, ha? Ay, nako. Hindi mo naman madala yan para, di ba? Pare, di ba? Pero hindi mo naman madala yan pera, di ba? Oo nga. Pero ang laki-laki na ng pera na nakukuha nila because of the virus, ho, mga kababayan. Ay, ako talaga. Yung 42 million pesos, ho, billion, ha? 42 billion pesos, ha? Na kinasangkutan po ng formally, hindi pa po nagkakaroon ng closure incidentally, ho. Mapapag-usapan nga po natin yan. There is a possibility that in the next opening of Congress, mga kababayan, the issue of the family might be reopened. Kasi medyo matindi ho yung mga minority na bubuo dito po sa Senado. Nandyan si Madam Raisa Hontiveros, nandyan si Coco Pimentel, nandyan po yung dalawang magkapatid, mga Cayetano, Pia Cayetano, at saka si Alan Peter Cayetano, at nandyan po baka sumama po si Cheese Escudero, 5 po sa minority ang sasali po. 4 pong abogado ang mga ito, samantalang 3 lamang pong abogado ang natira doon po sa majority. Ano kayo ba? Bakit naman po nagkaganito ngayon ng Senado ho natin, mga kababayan? Anong mangyayari ho dito?
Pagka nagkaroon ng deliberasyon, nagkaroon po ng debatihan po dyan sa Senado, oh, apat na mga magagaling na mga senador, mga abogado, kalaban po ng majority, Mig Subiri, hindi naman ay nako talaga, O sino ho ang ilalaban po ng majority, Mr. President? Siguro, mag-iisip na ngayon ito. Mag-iisip na po ngayon ang administrasyon. O nga, Bakit po natin payagan yan? Kunin yung mga ibang mga abogado. Hirap yan. Nako, mga kapatid. Ricky Tisoy, hindi mo naman madadala yung pera, di ba? O nga, hindi natin madadala, kaya wag na tayo magbigay ng pabawon pa sa mga dabuhon na ito. Good evening, Sir Ben, sabi ni Kokok, and to all your followers, viewers ng BSC. Hello to all. Ayan, Kokok, good evening, sir. Kuya Ben, bakit ang tagal ibigay ang social pension ng mga senior? Ang 4 piece, pipindot naman ng July. Noong May, nakakuha sila, lagi nahuhuli ang mga senior tulad po sa Marinduque, nagbigayan na po. Pero ang nanay ko, hindi nila isinama. 93 na siya. Mahina na rin po nanay ko, Kuya Ben. Siyempre 93 years old na yan Pero meron po akong mga kakilala, 93 years old na nakakalakad pa, matuwid pa, mukhang reyna pa. Ay nako, Ma'am Mercy. Nakalulungkot sapagkat ito ang inaabot ng mga kababayan natin. Meron talagang favoritism because of money. Ay nako. Oscar de la Cruz, magandang gabi. Marites Navarro, good evening po, Sir Ben. Good evening. Rachibum Mendiola, good evening po, Sir Ben. Nangutang pa rin si Digong bago lumayas. Nabalitaan ko nga yan. May inutang pa sapagkat gusto niyang ipagpatuloy daw po ang, yung build project ko niya. Alam niya buhay na ito. At kailangan ayusin po, respondean natin itong virus na ito. At luwalala daw po. Kaya, nangutang pa rin si Digong. Ibibigay po kaya sa atin yan. Panginoon ko po na. Ang dami mo ng pabaon. Galing pa po sa China. Pagkatapos kukuha po kayo. Naku, Diyos ko naman Yan po ang sinasabi mo kagabi tungkol kay Carlos. Nga po, alam po ninyo mga kababayan, mabigat itong sinusuong natin. Kapag hindi matatag ang foreign policy ng incoming administration, we will be under the domination of China and even Russia mga kababayan. Pagka nagsimula po tayo na tumanggap sa Russia, lalamunin po tayo ng buong buo para kayo nakakita ng lolong. Lolong, yung buhayang malaki palabas mo yata ng GMA 7 po yan si Lolo. Sasakmalin kayo niyan. Sasakmalin po tayo niyan mga kababayan. And before we know it, wala na hindi na tayo makakita. Hindi sasali ang president nyo sa UN sa mag-engage sa Russia. Ito si Ratchibo, baka alam mo naman, hindi niya presidente ito papasok na presidente natin. Ratchibo, alam ko, nasa Australia ka pa, pero Pilipino ka pa, di ba? Pero ayaw mo ba talaga maging presidente? Ay, naku talaga. Hindi sasali ang presidente nyo sa United Nations na mag-against sa Russia. I do not know. Really, mga kababayan. Pero, nung una si Digong, di ba? Kumampi naman po tayo sa Western world, di ba? Laban sa Russia. Lalo-lalo na mas mga sanctions na ipinataho ng Russia, ng mga Western countries against Russia. Ngayon, nanliligaw nanunuyo ang bansang Russia ng kakampi, mga kakampi.
and the Philippines is counted as one of them. We will wait kung ano ang magiging official stand ng bagong presidente ng Republika ng Pilipinas. Oh. At kung sasang-ayunan o hindi sasang-ayunan ang statement po ng kanyang National Security Advisor na magiging neutral ang Pilipinas. Wow. Junior Dal is watching. Good evening. Oh, good morning, bro. And all of the viewers. Oh, ng Mercy Ong. Pag tinanggap po ninyo ang alok ng Russia, sasakupin po natin yan. Kailangan po huwag tanggapin yan. Lang po ang sagot ko po. Ayan, si Ma'am Mercy. Kahit naghihirap po tayo, Ma'am Mercy, hindi natin tatanggapin ang alok ng Russia. Okay? Kayo po mga kababayan ho namin. Ano ho sa tingin po ninyo? We are in a dilemma at this point in time. Oh? Prinsipyo against the needs. Oh? Prinsipyo po natin against pangangailangan. Mamamatay po ba tayo kung prinsipyo ang paggaganahin natin? Ayan, oh. Kung hindi tayo gagamit ng prinsipyo, oh, mabubuhay din po ba tayo? Tanong, anong klaseng buhay kung ang isang bansa ay walang prinsipyo? Parang sa tao din po yan. Anong itsura ng tao na walang prinsipyo? Have you seen one? Oh, mga kababayan, hindi ginagamit ang kanyang sariling prinsipyo sa buhay. Wala hong, kumbaga sa ano, pahala na. Yung mga ganun. Walang kinakampihan. Kung sino ang lumapit sa kanya, sige, tanggap dito, tanggap po doon. Para sa eleksyon, no? Walang prinsipyo yung ibang tumanggap ng pera para kumita. O, nung panahon ng eleksyon. O? Hindi ko sinasabi po na yung mga legitimate businesses attendant to the election, eh, walang kwenta. Hindi po. Meron po mga lehitimo. Katulad po ng mga, even broadcasters, no? There is a legitimate case where okay naman po yung tanggapin mo yung alok, kabayaran po ng ginawa mo para sa kanila. Wag lamang po makasakit, wag lamang po makagulo sa ating bansa. For as long as it does not involve national security, okay lang naman po yun, di ba? Kanya nga lamang po, itong tanong natin, medyo mabigat-bigat na ho ito. Ano bang itsura ng tao walang prinsipyo? Nakakita na po ba kayo ng isa niya? Oh? Mel Rodelio Militante. It's important to have people who are absolutely willing to say we are wrong or who have totally different perspective than we do on everything. Fresh ideas are hard to combine and good ones are even harder. Oh, tama po ito. Very, very true. Very true. It's important to have people who are absolutely willing to say we are wrong. Ito na po yung mga may prinsipyo. Oh? Or who have totally different perspective than we do. Oh? Ito yung mga may prinsipyo talaga. On everything fresh, ideas are hard to come by and good ones are even harder. Dito po yung mahirap na desisyon ano, yung bang isasakripisyo mo para sa iyo, para sa kapakanan ng iba. Di ba? Rachibum Menjola, kumampi dapat ang Pinas sa nagkakaisa laban sa demonyong Putin.
Yan na ho, mga kababayan, lumalabas na po ang sungay natin. But I am one of those who would say, openly ho, mga kababayan, demonyo yan si Putin. How can you afford to bomb residential areas po, mga kababayan? Even in war, may tinatawag na prinsipyo. Even in war, may tinatawag na batas. Pero Putin never considers the law on the convention of the sa digmaan. Wala ho sa kanya ho. Demonyo nga po eh. Kanya nga ho, ang tugon dapat po ng ating mga nagkakaisang bansa. Demonyo na po sa demonyo. We have to give a dose of his own medicine for him to understand. Mga kababayan, kasi hindi po niya maiintindihan ang kabutihan. Wala nang kabutihan sa kanyang puso. Sa totoo lamang mga kababayan, he has destroyed Ukraine with all the bombs he has dropped into that country, mga kababayan. Without regard for sino ang tatanggap po, sinong babagsakan po ng bomba. Can you imagine that? Tao pa ba ang ganyang nagsasagawa ng kademonyohan sa isang bansa? Putin is one whom I may call demoniac, demoniko, mga kababayan. Talagang demonyo na po ito. Kaya kailangan dito siguro makademonyo din pong sagot natin sa kanya. Sasakupin po tayo niyan. Kaya kailangan huwag tanggapin. Meron namang sariling desisyon ng Pilipinas. Dapat manindigan po tayo. Ayan, nagagalit na po si Ma'am Mercy Ong. Ilabas po ang itak ni Bonifacio. Pero ninakaw ho yung itak ni Bonifacio dito sa may Bacolod po, mga kababayan. Alang yung buhay nito mga snatchers ito. Snatcher po ba yun? In-snatch po nila yung gulong ko ni Sir Bonifacio. Panginoon ko po, pati ba naman yun? Pagnanasahan, anak ng pating. Sasakupin po tayo niyan, kaya kailangan huwag tanggapin. Meron namang sariling desisyon ng Pilipinas. Dapat manindigan po tayo. Ayan. Inatutungkol mo na po ba ito sa Russia, Ma'am Mercy? At pinaabot mo ba ang mensahe niyan sa darating na Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Palagay ko, ito ang gusto mangyari ni Ma'am Mercy. Thank you very much. Ratchibun, puro bobo na, maiwan sa majority niyan. Ayaw nila magsama sumama sa mga bobo. Sabagay ho, sa totoo lamang ho. There are 24 senators in the Senate. Ito daw po ang mga abogado, pipito lang. Ang takinunan niya, pipito lamang po mga abogado. Legislative po ang trabaho po dyan. Kung 4 sa mga 7 ang pupunta sa minority, paano na lamang laban pagdating sa deliberations? Nako, matatapatan si Bato. Kahit si Tolentino mga kababayan, nako, Diyos ko po. Ay nako, incidentally sana ang ibigay na committee kay Raffy Tulfo mga kababayan ay maibigay po sa kanya yung Senate Blue Ribbon Committee. Kahit hindi po abogado, itong si Raffy Tulfo, kung titignan natin ang kanyang ginagawa, makatulong sa mga nangangailangan at nahirapan, oppressed ay talaga naman pong nakakabilib po. Malaki na po ang pinagbago ni Mr. Raffy Tulfo kanya. Ako'y sumasang-ayon sa suwestyon ng ilan po sa mga kababayan natin. Nung araw, hindi
hindi ko ipagkakatiwala sana ako sa mga tulfo. Ang ganito. But, today, medyo napapansin ko po talaga na kailangan po natin ng isang Rafi Tulfo sa Senado. Kailangan po natin ang Rafi Tulfo na mamahala po sa Senate Blue Ribbon Committee. At kapag siya ang nakaharap ng mga executive ng Parmali, baka mas matindi pa po ang aabutin nito mga mapagsamantalang ito. Pati na ho, yung mga nandun sa PSDBM, sila Leong, at saka sino po ba yung mga Ay, nako talaga. Mr. Rafi Tulfo, sir, baka naman maisipan po ninyo na tanggapin sa halip ni Mr. Tolentino, ang hawak sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala hong mapapala ang bansang Pilipinas. Pero kung si Rafi Tulfo siguro, ang hahawak ng Senate Blue Ribbon Committee, Rafi, sir, ayaw mo bang subukan ang Senate Blue Ribbon Committee? Lalong magagampanan mo ang gusto mong gawin para sa mga overseas Filipino workers po natin if you handle the chairmanship of the Senate Blue Ribbon Committee. Sana pag-isipan mo yan, Mr. Rafi Tulfo. Hindi naman po ako fan ni Rafi noon, mga kababayan. Kasi kasama namin po yan dito. At karibalo namin yan. Pero there are times when you have to take your hats off sa mga kalaban ho ninyo, mga kababayan, lalong-lalo na kung sila ay gumagawa ng tama. Okay? And that is what I mean here, my friends. Why I want to recommend Rafi Tulfo to handle the chairmanship of the Senate Blue Ribbon Committee. Sir, pakipansin naman po yung special school fund na binabayaran sa property tax sa Quezon City. Bakit? Anong nangyari ho dito, Ratchboom? Special school fund binabayaran sa property tax sa Quezon City. Pinagbabayad po ba mga ordinaryong mga mamamayan ng special school tax o school fund? Ay ngayon ko lamang nadinig ito, partner. Please tell me more about this special school fund para mabigyan po natin ng actual na pansin. Ratchibom, please. Baka pati North Korea kakampi na si LBM. Malamang. Kasi North Korea kakampi po ng China at maaaring kakampi na rin po ng Russia. Pero ingat po kayo mga kababayan, ito mga bansang ito pagka nagka-aberyo, palagay ko, ito ang magkakaubusan sa dakong huli. North Korea at Russia, lumalaki na po ang arsenal ng North Korea po. Pagka hindi pinutol ito, magiging katulad din po ng Russia po yan. Sakop dito, sakop po doon. Mabuti po ang China, medyo malumanay pa po ng kaunti. Pero pagka natuto, nakatikim po ng aggressorship. Aggressorship. Nako mga kababayan, tatlong mga bansa magkakaisa laban sa mundo. And they can do that. Pero in the end, mga kababayan, in the end, sila mismo ang mag-aaway. Ayan, abangan nun ninyo mga kababayan. But when that happens, ubus na po ang mundo. Ratchibom, hindi president ang halimaw na yan. Talaga naman. Arvi Castro, magandang gabi po. Dapat ang asikasuhin ni Carlos ay yung WPS. Meron pong mga nagagawang tama ho si Ms. Clarita Carlos. I agree with her nung sinabi po niyang tapusin na natin yung mga red tagging na yan, yung mga ginagawa ng kapulisan laban po sa mga rebelde, nagre-rebelde mga Pilipino, di ba? May mga nagre-rebelde sa atin. Tapusin na yan and let us go to the root of the rebellion, Ano yun? Kahirapan po ng taong bayan. Pagkapi
ng mga mamamayan. Yung katulad po ng nangyari po sa mga magsasaka dyan sa Concepcion, Tarlac. Sa ganong paraan, alam niyo, kumakampi po ako kay Clarita Carlos. Kasi yung rebellion, wala namang Pilipinong gusto mag-rebellion sa kanyang sariling bansa. Napipilitan yung iba. Sobra-sobra na po ang kaapihan at panggigipit. Ganyan lang naman po yun eh. Yung mga ninuno natin, nagwelga din po, nagrebelde sa mga colonials natin. Di ba? Pero ito, pagiging neutral natin at a time when the world is in crisis, mga kaibabayan, I don't think this should be our stand. Hindi po pwede na mag-neutral po tayo dito at wala tayong kakampi. Darating po ang panahon, tayo ang walang kakampi. Can we stand alone in this world? No way. No man is an island. Mga kababayan. No man is an island. Bakit po marami namang walang prinsipyo dyan? Na bago babuhay nila, di ba, hirap pa din. Nag-advance ba ang Pilipinas sa kawalan ng prinsipyo ng marami? Walang prinsipyo nga, kanya paano tayo aasenso? Di ba? Napunta po sa pagkamakasarili. Ang bansa natin, nasa kamay po ng mga kawatan. Tingnan mo ninyo ang nangyayari po ngayon dito, mga babae. The government is relying on the generosity of oil companies. Can you imagine that? Please lang naman, nagmamakaawa po ang ating bansa sa mga oil companies. Magbigay naman po kayo ng promotional gimmicks ninyo para sa mga drivers natin. Yan ang pakiusap po ng ating gobyerno. Pero kung gagalawin sana yung oil deregulation law at wag nang ibigay sa mga oil companies o mga negosyante ang pamamahala sa presyo ng mga bilihin, ibalik po sa gobyerno. Palagay ko, mga kababayan, hindi tayo dadanas ng ganitong krisis, mga kababayan. But our government does not want to do that. Bakit to? Kumikita po yung mga official natin sa mga oil companies. Yung iba nga po dyan. Kaya po sila nanalo. Suportado sila, funded by the oil companies. Di ba? So this is the problem now, my friends. Kaya hindi tayo maabante. Wala talaga prinsipyo. Wala talagang pinaglalaban na kabutihan po para sa bayan. Puro para sa sarili. Yan po ang problema natin dito sa Pilipinas. Walang tumatayong. Wala na yung Rizal, wala na yung Bonifacio. Pati si Bonifacio, nakawan po ng itak. Ay, naku talaga naman. No shame, no ego, no pride, at no mercy. Ang presidente ninyo, sabi ni Ratchibong. Okay. Schizophrenic si Putin. That's one word to describe him. Mel, you know, Tata Ben, I always remind these words to my tropa. If we don't have a sense of humor, we lack a sense of perspective. Naintindihan ba yan? Mel, naintindihan ba ng tropa yan? Alam po ninyo, mga kababayan, sa totoo lamang, kung hindi ka marunong tumawa, lagi kang nakasimangot. At lagi kang nakasimangot, walang papasok na biyaya sa iyo. Walang gusto makipag-usap sa iyo Smile. Laugh with other people, pero don't laugh at yourself.
Yan ang worst, mga kababayan. Huwag mong pagtawanan yung ginawa mong hindi tama. Okay? Huwag mong pagtawanan ang nagawa mong hindi tama. Because that will kill you. No? Watashiwa, good evening po, Sir Ben Paipon. Hello po, all viewers of YHP. Keep safe and God bless everyone. Sana ho, ganun din po sa inyo. Pag kumampi si BBLBM sa Russia makakasaba na Pinas sa sanction ng mga bansa nag-sanction. That is correct. That is correct. The Americans especially and the Europeans have agreed among themselves to counter the aggressiveness of Russia. Hindi po nila magawa kasi na frontally magdedeklara sila ng digmaan laban sa Russia. Not at this time. I think they are not ready to do that. But of course, militarily, kaya po ng Amerika, kaya po ng Europa, pabagsakin ng Russia. But they won't do that yet. I don't know nga kung bakit ayaw pa nilang gawin. They opted for the sanctions, mga kababayan. Sanctions, ibig sabihin, ginipit po nila ang bansang Russia in terms of exports and imports po. Marami pong banks, marami po yung mga oligarchs po ng Russia. Ayun, hindi na po nila malaman kung saan nandun yung mga kaperano nila sapagkat medyo inipit po ng Western countries. So nararamdaman po ng Russia ngayon yan. And as much as possible, ayaw po ng mga Western countries na meron pong kakampi sa bansang Russia at this point in time while Russia is still bombing Ukraine. So, the Philippines is in a predicament here. Pagka kumampi ang Pilipinas sa mga Ruso, tumanggap po tayo ng kanilang oil, we will be at a disadvantage if the Western countries who are part of the United Nations, of which we are also part, will gang up on us, mga kababayan, and Russia will be left at our side. Nag-iisa po ang Russia. Pwede po ba tayo mabuhay with Russia alone? Samantalang sinasakmal naman po tayo ng China. Kayo na ho ang ganun dyan. Kayo na ho ang mag-isip-isip kung ano ang ikabubuti ho sa atin. Ano itong Source Special Fund, School Fund, Ratchibum sa Quezon City, 4,000 po ang binabayaran sa school fund, Quezon City, for what? Ano po ito? Para saan? Para kanino? Ito po ba ordinansa? We'll try to find out with the Quezon City government kung ano ito because I'm not really familiar with this special fund sa eskwela sa Quezon City. Is this all for people, residents of Quezon City? Nagbabayad ng karagdagang buwis para sa special school fund na ito, 4,000 pesos. Alright. Huwag kang mag-alala. We'll try to find this out, Ratchibum. Mon Samson, kape, idol. Oo. Siguro, pabuti pa nga ho, samahan natin si Mon. Mr. Samson ng Manila Bulletin, at ang kanyang mga tropa, meron silang tropa ho dyan. Anli Rice, Bon, good evening, my friend. Good evening. Ratchibum, sinabi ni Carlos, dapat daw kubuhan ng oil sa Russia. Ang daming oil dyan sa ating WPS. Yan po ang sinasabi ko, hindi yang red tagging ni Carlos natigilan. Alam po ninyo, mga priorities lamang po siguro ang kailangan doon natin para mag-survive bilang isang bansa. Perfecto. Team Bordalio is still watching. Perry, you're still there. Good evening. Junior Dal, sabi ng North Korea at Russia, pera lang katapat ng Pinas
bigyan mo lang ng pera, papanig na yan. Ako, yan ang sinasabi ko sa mga kababayan. Yan ang respeto ko para sa Pilipinas. Mukhang pera ho tayo. How can you accept the fact that atin yung West Philippine Sea, 100 Chinese vessels are in our exclusive economic zone and we have to ask permission from them para makapagpakain ho tayo sa ating mga sundalo dyan sa Ayungin Shoal? Wow, my friends. Wala na ho si Mr. Locsin. Mukhang natulog na rin ho kasi papalitan na ho siya as the Department of Foreign Affairs Secretary. Pero even Mr. Locsin, there, wala rin pong nagawa. Because, Digong, iba naman po ang policy ho niya Pera ho ang kanyang kinuha po sa China. Hindi niya pinagtanggol ang ating sovereignidad. Mga kababayan, that is the legacy of Digong. Pera-pera ho. Ayun. Alagay ko, kaya nakakatulog na ho si Mr. Digong. Marami na po siyang pera, pabaon ho, na galing po sa China. Sana ho, meron pa kaya natira. Angelica Paz is watching. Nanonood na rin po ang mga Salaw family. Ma'am Jean, good evening ma'am. Sana magkita-kita na rin ho tayo ulit. Namimiss ko po yung mag-chichibugan ho tayo para magkakakwentuhan. We have a lot of things to talk about tungkol po dito sa ating program, sa ating Broad Streamcast Communicators. Mel Rodelio Militante, in my opinion, there's a difference between caring about what others think and worrying about it. When we care about what other people think, you respect and value their opinion. When you worry about sandali kasi yung Seymour po hindi ko napipindot na mabuti. Ayan. Keep treating people like they matter. Just know that you matter too, whether they confirm it or not. When you care about what other people think, you respect and value their opinions. Tama? When you worry about it, you depend on their validation for your work. So keep caring. Keep treating people like they matter. Just know that you matter too, whether they confirm it or not. Beautiful. Maganda, Padre. Thank you very much. Sana naintindihan ang ating mga kababayan ang mensahe po ni Marimel. Mahalaga po ang caring and understanding other people. Kasi kung nararamdaman po nila na merong kamalasakit sa kanila, that's the beginning of respect. Ikagalang ka na nila. That is what gain. Yan po ang nagtulak po sa atin na humanga po kay Mr. Rafi Tulfo because nung araw kahit hindi po ganong kalawak po ang ating public service when we were sa Radio Veritas, talagang honest to goodness public service po. Ito yung ginagawa ni Rafi Tulfo ngayon, talagang tunay po na public service, paglilingkod bayan. Whether there is something there like pansarili, that's okay lamang po yun kasi nakikita ho natin, may result may nangyayari po, natutuwa po ang taong bayan. May tunay na pagmamalasakit. Ito ho ang kailangan po natin magiging opisyal ho natin ng pamahalaan. Pasensya ho kung sa mga hindi naniniwala sa mga Tulfo brothers. Pero sa akin naman po, kay Rafi Tulfo lang, okay. Kay Rafi Tulfo. I do not know with the rest, Si Anaki nga ho
Napupuyat ho dito eh. Ratchibum, mas sense of humor nga mga Pinoy ang alam ko. Yes, we have sense of humor but hindi lang naman po yan ang kailangan. Malasakit. It's one of them. Yan ang pinag-uusapan nun natin ngayon. Malasakit. Respeto po for each other. Pero first and foremost po, sa tingin ko, we have shown that we care really. Kailangan ho maramdaman ho ng taong bayan that we care for them para merong respeto. When respect comes in, mga kababayan, may love na yan. May pagmamahal na po sa isa't isa. And when there is love, yan na po mga kababayan ang tunay na pagkakapatiran. Pero it is easier said than done. Mas madaling sabihin kaysa yung gagawin. Pero wala naman pong masama siguro kung magsimula na po tayo na gumawa ng bagay for other people. Hindi lamang po para sa ating sarili. Sapagkat, ako naman we were not created to be for ourselves, my friends. We were created by God to love each other. Hindi po ba yan ang sinabi ng ating Panginoon? Kayo naman okay? Alright. Mercy Ong is watching. Ratchibum, even Russia cannot live alone. Correct mga kababayan. No man is an island And that is why we have to understand. Pero katulad po ng Russia, mahirap na po yata ang intindihin dahil hindi naman po talaga gusto umintindi. Pinipilit po ang kanyang gusto That is why I am asking you about that special school fund. I can send you a receipt. Really? Okay. Sir, thank you for voicing out our opinions. Of course, Ratchibum. This is the purpose of our program. To hear other people's opinions. Pwede yung mga tinatago ninyo sa baol. Ilabas na po nyo sapagkat itong nangyayari po sa ating bansa People should learn what our officials are doing at the moment na meron tayong krisis. Naintindihan po ba natin kung ano ang ginagawa po nila? Tama po ba yung ginawa ng pulis na arestuhin po yung mga beneficiaryo ng agraryo dyan sa Concepcion, Tarlac? Tama po ba na hindi pansinin po ng mga pulis ang ginawang bail ng West? Ayaw maniwala ang mga pulis Kaya nga, inabot pa ng 3 oras bago i-release yung mga magsasaka. Nagmamalaki pa po ang mga pulis. Hindi tama yan. E di, puntahan mo yung West. Doon ka magreklamo. Di ba? So, marami pong nangyayari sa atin ngayon. Itong problema po sa oil pricing mga kababayan. Hindi naman po lalala ito kung hindi pinalalala ng ating pamahalaan. Nasabi nila, hindi na raw po mabago yung oil deregulation law dahil ikalulugi daw po ng ating bansa. Grabe mga kababayan. Dapat pinag-uuntog-untog ng ating mga government officials. Even now mga kababayan, our economic managers, new economic managers, dapat nagpupulong-pulong na ang mga ito. I wonder po if they even talk to each other. Kung nagpupulong sila, baka naman po nagkanya-kanya po sila ng stand. Tungkol dito sa pagbubuwis, pagtanggal ng buwis, and so on and so forth. Baka magkakaiba po sila, magkakasalungat po ang kanilang mga opinion, lalong maguguluhan.
yung ating undergraduate na presidente, ho. Yan ang masakit ho dito, mga kababayan. Paano nga niya maintindihan ang sasabihin po ng mga technocrats po? Pasensya na ho kayo, ha? Pero itong trabaho natin ngayon, talagang batindi ho ito. Mike Laguardia Datuin, oh. Magandang gabi po, ha? Mike Laguardia Datuin. Oh, good evening. Mahihirap lang ang marunong mag-care na nakikita ko. Meron pong ilan, oh, na medyo may kaya na. Katulad yan ni Rafi Tulfo. May kaya na ho yan. Kaya nagagampanan na po niya yung tunay na paglilingkod bayan. Oh. And that is what I want with him. Hindi niya po sinasarili ang kanyang biyaya na natatanggap po. Oh, okay? Mike Laguardia, Datuin is watching. Good evening, Mike. Sana i-like and follow ang ating page para lalong mapanood po ninyo ang iba pang mga programa po dito sa Broad Streamcast Communicator. Junior Dal, sabi noon ni Digong, I don't need your help. United Nations, America, and Europe. I have China and Russia to help me. Sinabi niya ni Digong. Yan ang sinabi po ni Junior Dal. And I think I've heard this. Kanya yan. Tingnan niya, problema natin yan. Oh, talagang sako-sako na ho ang problema ho natin. Pero si Digong is already sleeping. Mabuti po siya natutulog na. Si Ma'am Mercy Ong hindi pa natutulog. Nagkakamot ng ulo. Oh, sabi niya, ano kaya susunod kong sasabihin kay Tato Ben? Ma'am Mercy, good evening. Oh, tulog. Tulog na po ba kayo? Ha? O gising pa? Oh? I have already posted a copy of that special school receipt. But no one said about it. They just put a thumbs up reaction. Sinong nag-thumbs up pre? Ratchibum. All right. I will look into that, my friend. I will look into that. Talagang hindi ko po alam itong special fund na ito in Quezon City. And I will try to look into it. Huh? Mel, from the very beginning to the very end, pointing to our own hearts to discover what is true isn't just a matter of honesty, but also of compassion and respect for what we see. Yan ho, ang mga mensahe po for tonight. Ho, magaganda ho ang mga mensahe. Sana ho, tumimo. Ho, maintindihan ho natin. Ho, sabi ni Mel, from the very beginning to the very end, pointing to our hearts to discover what is true isn't just a matter of honesty, but also of compassion and respect for what we see. Ayan. Oo. Napakaganda. Gising pa po, kuya, sabi ni Ma'am Mercy. Pero hindi nagkakamot ng ulo. Mga readers po ng post ko. Okay. Sige. Padalhan mo ako ng idea and what is this all about, and I will try to find out with the Quezon City government ano po ba itong special fund dito. Malaki po ito, kung tutusin 4,000. Kailan nagsimula ito o kailan matatapos o meron bang katapusan mo ito? Ay talaga naman. Alright, anyway try to fill me up, fill me in, Ratchibun, para at least meron tayong basihan. Ano ang gagawin mo natin. Panawagan lamang po natin sa Manila City Government. Sa Manila City Government. Hindi na po si Isko ang Pangulo dyan. Yorme po dyan. But remaining days, he is still the mayor. Pero pagdating sa June 13 na po, 12 noon, lahat po sila, yung mga elected new local government officials will take over.
And Yorme, kung nakikinig po kayo, wag po naman kayo magiging digong sa inyong sariling lungsod. Pasyalan po ninyo ang Mel Lopez Boulevard dyan sa Tondo, Manila. Please lang ho. Yorme, kung talagang may pagmamalasakit po kayo at hindi lamang po yung mga katsekwahan ang mga binibigyan po ninyo ng biyaya. Kasi yung mga tsekwa, sila po ang priority beneficiaries po ng mga naglalakihang mga gusali dyan sa Binondo and other parts of the country. Sila po ang nakatira po sa mga ganyan. Pero ang ating mga kababayan, nandyan po sa Mel Lopez Boulevard, yung North Bay Boulevard po, mga kababayan. At dyan sa parte ng Tondo area, meron pong tinatawag na, hindi naman po Smoky Mountain. Kasi hindi naman po na-build up po yan. But sinasakop na po nila ang 2 lanes, from the right side going to the south, meron pong basurahan po, tambakan po ng basura, I do not know kung tambakan nga po yan, pero dyan po nila ginagalaw, dyan po nila dinidistribute po yata kung saan, kung sino-sino ang gusto makakuha po ng basura. I really don't know, mga kababayan, hindi ko alam ano ba itong ginagawa po ng city government. Why should they allow the streets to be used for garbage? Mga kababayan. Alright. Nakalulungkot to. Everyday po kasi dumadaan po ako dyan sa Tondo area. At nakikita ko, natatabunan na po yung kalsada . I remember yung Smoky Mountain nung araw. It started with just a piece of garbage po, mga kabayan, na itapon dyan sa kalsada. Di ba? And then all of a sudden, nakikita natin, dumadami na po yung basura, tinatapon po sa lugar na yan. Hindi po rin po ginagalaw ng ating gobyerno hanggang sa nasilip po ng international community. And we had the next wonder of the world is Smoky Mountain in Tondo, Manila. Maaring hindi po mangyari ito muli, mga kababayan. Pero kung hindi po umaksyon ang pamunuan ng lungsod ng Manila, Yorme, please lang, salot po yan sa traffic po . Alam po ba nyo, 2 lanes ang sinasakop na po ng mga nagbabasura po dyan. 2 lanes na po, mga kababayan. Hirap na hirap po yung mga truck. Alam po ninyo sa tanghali, truck ng yung mga magdadala po ng mga kargamento to any point of Luzon, Visayas, and Mindanao. Diyan po dumadaan, karamihan. Others doon sa SLEX na, doon sa papuntang south, papuntang norte, dito sa Rojas Boulevard, dito sa Mel Lopez Boulevard, Grabe talaga, mga kababayan. And Yorme, hindi ko na nakikita talaga ang kanyang anino man lamang, Nakalulungkot po. Pagkatapos na hindi manalo, iniwanan na po niya ang kanyang... he is still the mayor of Manila, Dapat ayusin po niya ito. Pero kahit nung mayor pa siya, hindi niya inaayos ito . Iniiwanan po niya . Pinababayaan mga kababayan. Hindi ko alam kung sino po yung mga, siguro negosyante din mga, alam naman po nyo, pati basura pinakikialaman na po ng mga Tsekwa. Lahat na lamang po yata, basta pagkakapirahan, Tsekwa pa rin. But
I hope that the Mayor Dumagoso, Francisco Dumagoso, will look into this before he finally rests. Hindi sa. Pero bago siya tuluyang matulog na, ayusin muna, sir. Yorme, paki naman, paki naman. Para sa taga Maynila. Hindi lamang po taga Maynila. Lahat ng gumagamit ng Mel Lopez Boulevard, mga kababayan, continues to suffer traffic in the area because of this garbage na nandyan po sa Mel Lopez Boulevard. Sir Mel, baka pwede makahingi ng tulong sa iyo. Di ba tumutulong ka sa mga dukha? Isa na ako doon. Kaya nagkaroon ako ng sakit sa heart. Ayan, sabi ni Ma'am Mercy Ong. Ayan, Mel, Padre. May pakiusap si Ma'am Mercy Ong. May comment si Mel. It's possible for anyone keeping up with current events to believe that the future will be completely free of problems. Wala naman pong siguro makapaniwala dyan, Mel, na any country could be free of any problem in the future. Not one single country is free from problems. We will always have problems. Pero depende ho sa kategory ng problema na iniiwanan po ng mga officials who are tasked to find out solutions for these problems. Magkakaiba po ang magiging problema ng iba't ibang mga bansa talaga. Just like the Philippines. Tulad po sa atin. Nakikita na ho natin palala ng palala ito. Bakit po? Bakit po palala ng palala? Kasi tulog. Hindi po gumagamit ng talagang kaisipan ang ating mga namamahala sa atin. Meron po silang solusyon pero ayaw po nilang gawin kasi mababawasan po ang kita nila. That is the problem here. Kung hindi man po sila, yung kanilang mga kaibigan connected with this oligarchs, ito mga cronies po, mga kababayan. We are back to cronyism mga kababayan, and this is going to be worse. It will aggravate the situation in the country. Hindi tayo uunlad pagka ganito ang nakikita po natin. Nakalulungkot po, mga kababayan, sapagkat most people now, binibigay na po ang yung benefit of the doubt sa incoming administration. Sana gumawa po sila ng totoong paglilingkod sa bayan na at hindi po pang sarili. Karamihan po sa atin, hindi na po nagre-reklamo Kasi kung magre-reklamo na, wala na COMELEC, di ba? Kanino pa po sila magre-reklamo? Libo-libong mga reklamo sa tungkol po sa eleksyon noong May 9, ang nakabinbin. Bakit wala nang COMELEC Sino pang gusto magtrabaho dyan sa COMELEC? Aapat na po yung mga commissioners po. So what happens? Wala na reklamo. Dire-diretso na po ito, mga kababayan. Whether nanalo nga o hindi, wala na reklamo. Kanya, Filipino people have learned to let it pass. At umasa na itong bagong Pangulo ay gagawa na po ng tama. At sana po tama talaga. Kung hindi, may tama po tayo pare-pareho. Di ba? Junior Dal, magagawa kaya ni BBM na isa lang sa COA, si Isko at Digong? No way No way. Bakit? Kaibigan Kasangga Bakit? May pinakulong ba si Marcos doon na crony niya? Ito ang masakit dito, mga kababayan. Hindi natin maiwasan na hindi bumalik sa nakalipas na mga panahon
pasensya na ho. But as they say, history repeats itself. And I think history is repeating itself already. Hindi pa po nagsisimula. Nakikita na po natin, nagsisimula na po. Let Balyon is also watching. Ratchibom, meron ka mga, if there is kung pwede lamang yung tungkol sa special fund na yan, idiretso mo na sa special sa page ko, sa account ko mismo, sa messenger sa messenger ko. O kaya i-video call mo ako para magkausap tayo at maintindihan ko mabuti kung ano ang problema ho. Okay? Para naman magkakilala na tayo. Ha? Kasi hindi ko pa nakikita yung picture mo. I wish, I hope na you will give me the opportunity to know you personally. Ha? Ratchibu. Okay? Yes, sir. History is repeating. Tama po ito, sabi ni Ratchibu. So, Ratchibu, kung pwede lamang mag-video call tayo tungkol dito sa special fund. You can call me up anytime. Okay? Kung minsan hindi na ako natutulog. Okay? Mel, Ma'am Mercy, if I help you, I can only give a little help. It's from my own budget. I'm also dividing it up to help more. Ayan, naintindihan ko yan, Mel. Okay? Si Ma'am Mercy, meron naman po paraan, nagtitinda rin po ito ng mga kakanin yata sa kanila. Hindi naman po totally disabled si Ma'am Mercy at kaya pa po niya. Okay? Kanya nga lamang po. So, syempre, umaabante na ho ang edad ng mga tao. Kanya nanghihina na ako minsan. Alright, hindi kita FB friend, sir. Hindi kita ma-video call. Well, I can accept you. Pwede kitang ma-accept. I-add mo ako and then I will apply. Okay, wag na sa page para solo natin. Okay. Dapat mag-friendship tayo. Para madaling ma-actionan ang mga gusto nating ma-actionan. Okay, sir? Approve. Ayan, si Ratchibong Menjola, sa wakas, magiging friendship po kami dito sa ating page. Okay, thank you very much, Ratchibong. We still have a few minutes left dito po sa ating Your Honor, please. Gusto ko lamang pong balikan yung Tondo-Tondo area natin. At hindi ho ito, mga kababayan, sapagkat highway yan highway. Ang dami pong mga truck na dumadaan dyan. Kumukuha ng kanilang mga kargamento sa pier. Dalawang pier yan MICP, Manila International Container Port, at saka yung Port of Manila. Malalaking mga ports yan, mga kababayan. Mga truck ang dumadaan po dyan sa Mel Lopez Boulevard. And yet, alam ko po yun, napakahirap pong dumaan dyan, lalo-lalo kung hindi ka truck. Bagamat meron silang one way para sa mga truck. Siyempre hindi mo maiwasan, meron pong umalikwat yan din meron pong kumakaliwa, meron pong kumakanan. Nagkakaroon po ng talagang traffic sa Mel Lopez Boulevard. Dagdagan pa po ng mga nagbabasura dyan sa kalsada. Sabi ko nga po, 2 lanes, Mayor Yorme Dumagoso, sir. Magalang po namin itinatagubilin po sa inyo ang kalutasan ng problemang ito dyan sa Mel Lopez Boulevard. Hindi po kami nagre-reklamo for our own selves. This is for the Filipino people in the Philippines. Kaya, kasi negosyante,
ordinaryong mamamayan, dumadaan po dyan sa Manila, sa Mel Lopez Boulevard. Highway po yan. Hindi ko pa po nakita na talagang ina-actionan po ni Yorme ito eh. And it has been there for a long, long time. Sanggabal talaga ito sa traffic ho, Yorme. Ho. So anyway, ho, I hope that our beloved Mayor of Manila, before he bows out from office and take a private life at gumawa ng anumang gusto niya private, sana po ma-actionan po niya ito at pagbawalan po ang paggamit po ng mga negosyante sa Mel Lopez Boulevard for their own sake. Ha? Okay? Okay. Rachi Boom. Oh, friendship na kita. Oh, inad na kita sa sa FB ko. I-accept mo na lang. Okay? So we will be friends already. Approve. Okay? Ayan, oh. Friend mo pala si Romy Cal at saka si Charlie Fry. Bakit ako hindi mo friendship? Okay? Sa FB lang ko friend sina Romy at Charlie. I can be a friend also kahit sa FB lang, okay? Approve. Hintay lang, sabi ni Mel. Kasi po, madami po naka-schedule. Inuuna ko lang po yung mga nauna sa listahan. Pero wag po kayong mag-alala. May darating po sa inyo. Wait lang. Ayan. Ma'am Mercy, baka bukas padadalang ka na. Well, thank you very much for caring, Ma'am Mercy Ong. Ayan. Richard S. Calvario. Magandang gabi, Sir Ben. Teka muna. Calvario. I had a friend before. Pareho kami sa Kiwanis Club of Quezon City. Calvario po ang apelido na. You must be the son. I hope the same Calvario na naging kaibigan ko po sa Kiwanis Club of Quezon City. Ayan, Richard S. Calvario. I like to have more friends. Salamat, Sir Mel. Kahit pambili lang ng gamot, yung maluwag sa puso mo. Sensya ka na, di na ako magtitinda kasi bawal sa akin mapagod dahil sa sakit sa puso. Ikaw kasi, Ma'am Mercy, umiibig ka pa eh. Okay. Anyway, Mel, bahala ka na kay Ma'am Mercy. Kasi kami na dito rin po sa atin ay talagang, well, anyway, Ed Bausa is watching. Ed, magandang gabi. You're already there. Late ka na naman, pare. Rachi Boom. Sir Ben, I met one of my FB friends today. I picked her up from the airport. Wow. And she is staying with me for a month. And I'm so happy to have her. She is sleeping now. First time ko siya na ma-meet personally. Really? Kailan mo ako imbitahin dyan? Rachi Boom. Ay nako, napakabuti mo, partner. Sana ay humaba pa po ang buhay mo natin. So we will have a time to really meet personally. Magkikita-kita naman po tayo kahit po sa ating pagtanda. Okay? Ay nako. I wish, gusto ko personal na makikita ang mga kaibigan mo natin. Kasi nakakaluwag ho sa kalooban. Pagka nakikita mo mga tunay na mga kaibigan, nagbabago po ang anyo mo. Nagbabago po yung pakiramdam po ng tao. Sumisigla po. Yan. Oo, ang nakikita ko pa lamang ko dito si Ma'am Mercy Ong at saka si Ma'am Angelica. Ang gagaling nila, ang gaganda ho nila. I wish to
to meet more of our listeners talaga. Gusto ko talagang ma-meet po kayo personally. Kung gusto ho nyo, magkita tayo abroad, oh. Basta padalahan ho nyo ako ng ticket. Pero kung magbabakasyon ko kayo dito at nasa Pilipinas ho kayo, pwede ho tayo magkita. Ho. Si Ma'am Cynthia Buste, I hope to meet her one day ho, dito pagka nandito po sa atin. Ram Alonso ng Radyo Pilipino is watching. Good evening, Ram. Magandang gabi sa iyo, partner. Ha? Okay. Nagmamakaawa po si Ma'am Mercy. Pinadala pa nga po yung kanyang Gcash para sa mga other listeners po natin. Okay? Sige. 0997-791-0450. Sensya na po, sabi ni Ma'am Mercy. Ayan. Okay? Okay. Tatabin, habang tumutulong ako, nadadagdagan ang saya ko. Ewan ko ba, yan na yata ang kapalaran ko, ang tumulong sa kapwa. Alam po ninyo mga kababayan, hindi po nyo na itatanong ito, pero ako nang magsasabi. Natulungan na po ako nito. Si Parimel. Natulungan na po ako. Akalain ba ninyo? Nadala na ako ng sili. Hanggang ngayon ginagawa ko, Padre, na parang chili sauce. Chili sauce talaga. Hanggang ngayon, Padre. Ayan ang talagang pang-aanghang ko sa mga ginitubog ko araw-araw. Ayan naman po gawa po ni Ma'am Lilian Gabriel. Pinaluto po namin sa kanya. At yan naman po nagpakunlat. Kanya ito, nakagawa ng mas napakasamang ugali talaga ito si Mel Rodelio Militan. Binigyan po ako ng kasiyahan na hindi ko malilimutan. Hindi po ba napakasama? Tuwing kakain ako, nakikita ko yung pagmumukha niya. Pinagpapawisan ho ako. Kayo man ho, mga kababayan, pagka hindi na ko pinagpapawisan ay Mel! Thank you very much, my friend. Thank you very much. Baka meron po nakakaluwag sa mga viewers po na gusto makatulong. Ayun, sabi po ni Ma'am Mercy. Ratchibum, I confirmed na po ang friendship natin. Okay. Confirmed na po. Okay. At least, makakatulong na ako ng mahimbing. Los Unidos, Juventus is watching. Los Unidos, magandang gabi po sa inyo. Okay? Okay. Ayos, Approve it. Umabot na naman po tayo sa dulo ng walang hanggan. Pag kikita tayo uli bukas, sana paramihin po natin itong mga listeners po natin. Kung pwede lamang po, nakikiusap ako i-like and share, i-follow po natin ang page na ito, Broadstream Cast Communicators po. Para lalong dumami po ang makakapanood sa mga programa po natin. Pag-iihin natin ang mga paglilingkod tayo. Okay? So, magpapaalam na po kami sa inyong lahat na sumubaybay ngayong gabi sa ating programa, sa lahat ng mga may pagbabalasakit sa ating inambayan, sa mga nagmamahal sa ating inambayan. Magpapaalam na po kami, magkita tayo bukas uli, alas 8 hanggang alas 10 para sa ating Your Honor Please dito po sa Broadstream Cast Communicators. Ben Paipon po nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Magandang gabi po. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broadstream Cast Communicators. Para sa malayang pamamahayag,
Your Honor, please. Maraming salamat po.